Gagawin mo ang lahat ng paraan para makatulong sa naghihirap na pamilya. Ngunit paano kung nahirapan ka kung anong gagawin mong paraan para masolusyonan ito? Kakapit ka ba sa patalim? Tunghayan natin ang kwento sa buhay ni Isabel kung paano niya napagtagumpayan ang problema sa buhay. Lumaki sa hirap ang dalagang si Isabel. Wala ng kanyang mga magulang, kaya naman pinalaki na lamang niya ng mag-isa ang kanyang nakabatang kapatid na si Annabel. Ngunit hindi matatanggi na nahirapan itong si Isabel dahil may kapansanan ang kanyang nakabatang kapatid. Bata pa lamang ito noon ay nabulag na, kaya ito ngayon ang pinag-alala ni Isabel kung paano niya masuportahan ang kapatid. Nakapagtapos naman ng dalaga sa high school at nakahanap din naman ng trabaho, ngunit sa kanyang napapasukan ay puro kontraktual lamang ito. Gusto magkaroon ng permanenteng trabaho ang dalaga, di bali nang mababa ang sweldo basta tuloy-tuloy lang ito. Kaya naman ay nakapagdesisyon ang dalaga na pumasok na lamang bilang isang kasambahay. Naisipan niyang ito ang trabaho na magtatagal basta haluan lamang ng kasipagan. Nakapasok siya sa mansyon ng mayamang pamilya at dito niya makilala si Sebastian ang magbabago sa kanya. Alas 9 na ng gabi, nasundo ito ng driver gamit ang kanyang sasakyang Lamborghini. Papauwi na ito sa mansyon ng kanyang mga magulang. Galing kasi ito sa ibang bansa na halos ilang buwan din ito doon dahil sa negosyo tungkol sa real estate at hotels na pinamana ng kanyang mga magulang. Pero dahil wala na sila ay si Sebastian na ang napagbilinan na ipagpatuloy ang negosyo. Kaya naman ito ang naging dahilan kung bakit napakayaman ng lalaki. Ngunit pagdating sa mga kababaihan ay torpe ito. Hindi niya kaya magtapat ng naramdaman sa babaeng mahal niya. Nakarating na ito sa mansyon at dumiretso sa kanyang private room dahil kailangan niya magpahinga dahil sa pagod nito sa biyahe. Pagkabukas nito ng pinto ay bigla siyang natigilan dahil nakita niya ang babaeng gusto nito habang naglilinis ng kanyang kwarto. Napayuko na lamang ang babae nang makita siya nito. Di alam ni Sebastian kung bakit ito natakot sa kanya. Isabel, anong ginagawa mo dito sa loob ng kwarto ko? Alam mo naman hindi ba na pinagbabawal kayong pumasok dito? Senyorito, inutusan po kasi ako ni Senyorita Denise na linisin itong kwarto nyo. Nagulat lang talaga ako dahil dumating na pala kayo. Ang ate Denise ko? Dumating na rin siya? Kailan pa? Kahapon lang din, senyorito. Nagtatrabaho itong si Denise bilang isang doktor sa ibang bansa. Ito kasi ang kanyang pangarap noon at sa kabutihang palad ay natupad ito. Kaya narito siya ngayon para magbakasyon sa bansa. Pumasok na itong si Sebastian sa kanyang kwarto at isinarado ang pinto. Isabel, makinig ka. Kahit anong utos na ate sa'yo pero walang pahintulot mula sa akin ay huwag mo itong susundin. Akma na sanang lalabas itong si Isabel sa kwarto ng binata pero bigla niyang sinarado ang pinto. Hindi pa napansin ni Sebastian ang pagkakataon na ito na walang mangyayari sa kanilang dalawa dahil pumasok itong walang pahintulot sa kanya. Isabel, babayaran kita ng 1,000,000. Pumayag ka lang kahit ngayong gabi lang. Total naman, nasa loob ng kwarto ko, hindi ba? Senyorito, ganyan ba kababa ang tingin niyo sa akin? Hindi tuloy nakapagsalita itong si Sebastian. Hindi niya alam kung bakit nasabi niya iyon sa babaeng gusto niya. Senyorito, kung gusto niyo pong magkaroon ng makasama ngayong gabi, pwede naman maghanap kayo ng iba. Ng babae na pwede niyo masuhulan. Dahil ako, hindi ko magagawa iyon. Hindi tuloy malaman ni Sebastian kung bakit lumabas iyon sa kanyang bibig. Alam niyo, senyorito, mas gugustuhin ko na lang pong maging kasambahay habang buhay. Basta't marangal lamang ang buhay ko. Maiwan na po kita dito dahil tapos na rin po ako maglinis dito. Binuksan ni Isabel ang pintuan at agad umalis na para bang hinahabol ng isang hayop na mabangis. Dahil sa pangyayaring iyon ay magiging mailap na itong si Isabel sa kanya. Lumabas itong si Sebastian sa kwarto at nagtungo sa kusina para kumuha ng wine na mainom. Wala siyang pakialam kung malasing siya ng sobra. Ako ito. Lahat ng bagay na kukuha ko pero sa babayang ito bakit parang nagiging mahina ako? Isabel, akin ka lang. Akin ka lang. Itinapon ni Sebastian ang mga bote ng wine na wala ng laman. Wala akong pakialam kung malasing ako dito sa kusina. Anong silbi ng makatulong ko dito sa mansyon kung wala silang gagawin para sa akin? Kaya naman kumuha itong si Sebastian ng isa pa hanggang sa nasundan pa ito. Ngunit
Ilang saglit pa ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo, kaya naman ay napaupo na lamang ito sa sahig. Napalingon ito si Sebastian sa may likuran. Nakita niya ang kanyang kapatid na si Denise habang pinanood lamang siya nito. O anong titingin dyan ate? Pwede ba umalis ka na? Kung hindi ka naman makatulong sa akin. Alam mo Sebastian, para ka parang isip bata. Malamang, isa yan sa dahilan kung bakit malayo sa'yo ang loob ni Isabel. Look ate, ikaw ang dahilan kung bakit ako nagaganito. Iniwan mo ako simula nang mawala si mama at dad para lang sa sarili mong kapakanan. Sebastian, kung hindi ko ginagawa iyon, hindi ko matutupad ang kagustuhan ko. At ikaw, alam ko namang makakaya mo, hindi ba? Tingnan mo ngayon. Isa ka ng ganap na negosyante, tagasunod sa kumpanya nila mama at dad. Ang mas mabuti pa, matulog ka na Sebastian. Magpatulog ka na sa mga tao dito sa mansyon. Alam mo, marami pa akong appointment bukas sa ospital at gusto ko na rin magpahinga. Kahit lasing na itong si Sebastian ay sinikap niya pa ring makatayo. Lumabas ito ng kusina at nagtungo sa hardin. Maya-maya pa ay may lumapit sa kanya ang kanyang private guard. Inutusan niyang magmasid kay Isabel sa tuwing wala siya sa mansyon. Senyorito, lasing na po kayo. Jessie, nakita mo ba si Isabel? Nako senyorito, Sabado po kasi ngayon. Kaya wala po dito si Isabel. Dinalaw niya sa bahay nila ang kanyang nakabatang kapatid na bulag. Jessie, noong wala ako dito, wala bang ibang lalaki na aligid sa kanya? Nako senyorito, sa pag-aalam ko po ay wala naman pong karibal sa kanya. Talaga pong seryoso sa trabaho niya. Balita ko kasi pina-check up niya ang kanyang kapatid. Ang sabi ng optical doctor na may pag-asa pa ito. Pero malaki nga lang ang halagang kailangan nila. Bigla na lamang napaisip itong si Sebastian sa sinabi ng gwardya at masok na rin ito sa kanyang private room. Samantalang dumating na rin itong si Isabel sa kanilang bahay. Annabel, narito na ako. Ate, mabuti naman po at nakauwi na kayo. Ate, akala ko hindi kayo uuwi ngayon. Annabel, hindi pwede hindi kita madalaw. Ate, huwag mo na akong alalahanin pa. Magagawa ko naman ang gawaing bahay. Nakakita pa naman itong kabila kong mata. Annabel, huwag kang mag-alala. Sisikapin ni ate na mapagamot natin ang isa mong mata. Ate Isabel, maraming salamat po ha sa dedikasyon mo. Pero ate, ayaw ko pong nahihirapan kayo dahil lang sa akin. Sapat na sa akin na narito ka ate. Magkaramay tayo kahit na wala na ang mga magulang natin. Masaya na ako doon. Annabel, hindi ka ba masaya na nagsusumikap ako para sa ikabubuti mo? Ate, hindi naman sa ganon pero gusto kong maglaan ka rin ng oras para sa sarili mo. 30 years old ka na ate. Hindi mo man lang nasubukan kung paano magmahal. Hay nako Annabel, kung pagmamahal lang ang pag-uusapan, mahal na mahal kita. Ate, iba yung pagmamahal na para sa akin. Iba din yung magmamahal ka na para sa sarili mo. Yung parang hindi mo ma-explain ate. Annabel, hindi ko na kailangan iyon. Ang pagmamahal ko sa'yo ay sapat na. Bukas ng hapon, babalik na muli ako sa mansyon. Ayos nang ate. Basta kung ano man ang plano mo, narito lang ako para sa'yo. Sige na, matulog na tayo. At bukas, ipaghahanda kita ng masarap na pagkain, yung paborito mo. Yan ang gusto ko sa'yo ate. Sana maka-boyfriend ka na, tiyak kong maswerte ang lalaking iyon. Annabel, sige na ate, tara na, matulog na tayo. Kinabukasan, maaga nagising itong si Isabel para ipagluto ang kapatid ng masarap na pagkain na special. Wow ate, pwede ka na talagang mag-asawa dahil ang sarap ng luto mo. Annabel, sige na, kumain na tayo. Samantalang sa mansyon naman ay nagising itong si Sebastian. Laking gulat niya dahil may isang babae ngayon ang nakaupo sa tabi ng binata. Ate, anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Sebastian, gusto lang kitang i-check bago ako umalis sa ibang bansa dahil kapatid mo pa rin naman ako, hindi ba? Ate, mabuti naman at naisip mo yun. Pero alam mo ate, siguro matutuwa pa ako sa iyo kung may gagawin kang isang bagay na para sa akin.
At ano na naman iyon, Sebastian? Hindi ba isa ka namang ganap na doktor? Gusto kong tulungan mong kapatid ni Isabel nang sa ganun ay mas lalo siyang mapalapit sa akin. Sebastian, huwag kang mahirap yung sinasabi mo. Tutulungan mo ang kapatid ng katulong natin? Ganon ka na ba kadesperada para lang makuha mo ang loob ng babaeng iyon? Ate, kung sa ganyang paraan, hindi mo ako matulungan, parang tinanggal mo na ang kasiyahan ko. Kung yan ang magpapasaya sa'yo at gumana ang loob mo sa akin? Pero sa isang kondisyon. Ano ate? Kapag napagamot ko na ang batang iyon, layuan mo siya. Paalisin mo na siya dito sa mansyon. Hindi kayo nababagay. At saka humanap ka ng tamang babae na magmamahal sa'yo at meron ka man lang ipagmalaki sa sarili mo. Sige ate, gagawin ko ang sinasabi mo. Good, Sebastian. Anyway, may kakilala akong bihasang doktor. Nakabase siya ngayon sa Amerika. I recommend Dr. Laurel at sigurado akong gagaling siya. Basta, pagkatapos ng lahat ng iyon, gagawin mo ng utos ko or else, kukunin ko sa iyo ang kumpanya. Labag man ito para kay Sebastian, ngunit gusto niyang gawin ang isang bagay para makuha niya ang loob ng babaeng mahal niya. Gagawin niya ito para sa pag-ibig. Tuloy niya umalis itong si Denise at bumalik na ito sa ibang bansa para magtrabaho. Tinawagan niya lamang ang doktor na nasa Amerika ngayon. Ino-confirm niya dito ang operation schedule. Mabuti na lamang at hindi hectic ang schedule nito. Siya naman ding pagdating ni Isabel sa mansyon. Hinihintay talaga siya ng binata para makausap tungkol sa offer nito. Magandang araw, sir. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Isabel, pwede ba tayo mag-usap? Siya nga pala, sorry nga pala sa nagawa ko sa iyo noong nakarang araw. Hayaan mo, hindi na maulit yun. Hayaan mo na yun, senyorito. Kalimutan na natin yun. Pero Isabel, alam ko may problema ka. Alam ko may dinadakang problema. Gusto kong tumulong sa inyo. Papayag ka, ipapagamot natin ang kapatid mo sa ibang bansa para muli siya makakita. Alam mo Isabel, may kausap na akong doktor sa ibang bansa. Senyorito, at bakit mo naman gagawin ito sa amin? Hindi nyo naman kami kano-ano, hindi ba? Look Isabel, gusto ko lang naman tumulong sa inyo. Hindi ka ba matutuwa kapag nakita ng kapatid mo? Siyempre po, masaya po ako kung mangyayari iyon, pero saan kami kukuha ng malaking halaga para pambayad sa operasyon? Isabel, ako nang bahala sa lahat. Pero senyorito, sigurado po ba kayo? Pero anong kapalit nito? Isabel, gusto ko lamang tumulong sa inyo. Yun lang ang gusto ko. Sana huwag namang tanggihan ito. Senyorito, pwede bang pag-isipan ko muna ito? Sige Isabel, maghintay ako. At kapag bukas nakapagdesisyon ka na, aalis na tayo ng kapatid mo papunta sa Amerika. Sige po, senyorito. Sige ha, magtatrabaho na po ako. Sobrang saya ni Sebastian dahil nakausap niya itong si Isabel. At kung pumayag ang mga ito sa kanyang offer ay mas lalo siyang magiging masaya at marahil mas lalong mapalapit ang loob nito sa kanya. Linggo ang lumipas, muling nakauwi itong si Isabel sa kanilang bahay. Annabel, narito na ako. Ngunit walang sumasagot sa kanyang tawag. Annabel, nasaan ka na? Ate, tulungan mo ako dito. Laking gulat naman nitong si Isabel sa nakita. Ano nangyari sa'yo, Annabel? Ate, bigla kasi akong nadulas kanina. Hindi ko napansin na may naapakan na pala ako. Kaya bigla akong natumba. May sakit ba sa'yo, Annabel? Ate, hindi naman po ako napuruhan eh. Next time, Annabel, magdandahan ka. Pero ate, anong sadya mo at napaawi ka bigla? Heto nga, Annabel, may sasabihin ako sa'yo. Hindi ko alam kung matutuwa ka ba sa ibabalita ko sa'yo. Ano yun, ate? Si Senyorito Sebastian, nag-offer kasi siya na ipapagamot ka raw sa Amerika. Talaga, ate? Pero ano daw ang dahilan niya at naisipan niyang tumulong sa atin samantalang hindi naman niya tayo kaano-ano? Kaya nga, Annabel parang hindi ko matatanggap ang offer niya. Pero Annabel, kung ito ang dahilan para muli kang makakita, papayag ka ba? Ate, ang totoo, noon pa man din alam kong wala ng pag-asa pa para muli akong makakita, hindi ba? Dahil sa malaking halagang kailangan natin.
Pero kung may isang taong handang tumulong sa atin, bakit hindi? Kaya pumapayag na ako ate sa gusto ng boss mo. Pero sa tingin mo, bakit niya gustong sumugal para sa atin ate? Ano bang gusto niya ate? Ang totoo, Annabel, si Senyorito Sebastian, may gusto siya sa akin pero hindi naman ako katulad ng ibang babae na papato sa kanya dahil lang sa kanyang pera. Ate, ganun ba? Naku, marahil siya na nga ang Prince Charming mo ate. Alam mo ate, Sebastian, Isabel, naku, bagay na bagay kayong dalawa ate. Hindi ko nga alam kung dapat ba natin gawin ito, Annabel. Ate, alam mo, kailangan nating maging praktikal sa ngayon. Marahil ate, siya na ang aahon sa atin sa kahirapan. Wala na lamang nag-imik itong si Isabel sa sinabi ng kapatid. Hello, Carlos. O boss, magandang araw. Ano po kailangan natin? Carlos, pwede ka bang pumunta sa bahay ngayon? May pag-usapan tayong mahalagang bagay. Sige boss, ngayon din po. Si Carlos ang sekretary at pinagkatiwalaan ni Sebastian sa kumpanya kapag umalis ito ng bansa. Boss, ano po yun? Carlos, ikaw muna ang bahala sa kumpanya. Pupunta kami ng Amerika. Boss, kami? Ibig sabihin marami kayo? Sino po ang kasama nyo? Kasama ko sa Isabel at ang kapatid niya. You mean boss, yung katulong mo? In what reason? Napakaswerte naman niya at makasama ka. You know what, Carlos? It's none of your business ha. Ang pinapagawa ko lang sa iyo is just manage my company habang wala ako. Okay boss, fine. Bigla na lamang tahimik itong si Carlos. Sige na Carlos, makakauwi ka na. Tatawagan lamang kita kapag paalis na kami. Samantalang naroon na rin sa mansyon itong si Isabel matapos siyang pagsabihan ang kanyang kapatid. Isabel, mabuti naman at narito ka na. Ano? Tatanggapin ba ang offer ko? Alam mo, tutulong din sa atin si Ate Denise. Kaya wag nating sayangin ang pagkakataong ito para muli makita ang kapatid mo. Pero senyorito, alam niyo naman po na hindi namin kaya ang halagang kailangan para sa gamutan ni Annabel. Pero sige po, pumapayag na kami. Mabuti naman kung ganun Isabel. Sa makalawa, alis na tayo. Hindi na nga nag-aksaya pa ng panahon itong si Sebastian, nagtungo na nga sila sa Amerika para mapagamot itong si Annabel. Samantalang nakahanda na roon ang doktor na mag-opera sa kanya. Good morning, Doc Davis. And you are Mr. Sebastian, di ba? The brother of Dr. Denise? Yes, Doc. Anyway, this is Annabel, the sister of my fiancé. Nice to see you all. You know, we make sure that this operation will be successful. It's a big thing for us, Dr. Davis, and we hope for it. Samantalang hindi naman mawala sa isipan nitong si Isabel ang narinig niya mula kay Sebastian tungkol sa magiging fiancé nito. Ilang oras lamang nakalipas ay matagumpay ang naging operasyon nitong si Annabel. Hindi masukat ang saya ng kanyang pasalamat kay Sebastian dahil muling lumiwanag ang kanyang paningin. Ngunit kailangan mo na itong manatili sa ospital ng ilang mga araw. Samantalang nagkausap naman itong sina Sebastian at Isabel. Senyorito, ano ba talaga ang layunin mo? Bakit mo kami tinutulungan? Isabel, alam mo, marahil kung praktikal lang ako, hindi ko ito gagawin sa inyo. Dahil lahat ng bagay dating sa akin ay kaya kong gawin. Pero yung bayaran ko ang puso mo, marahil mahirapin para sa akin. Ang totoo, mahal kita Isabel. Gagawin ko ang lahat para patunayan ko lamang sa iyo na mahal kita. Pero senyorito, ano naman ang may pagmamalaki ko sa iyo ni wala man lang kaming ari-arian? Isabel, hindi malaga sa akin yon. May pera ka man o wala, ang gusto ko lamang ay yung pagmamahal mo. Ano bang gusto mo para sagutin mo ako? Gusto mo bang ibaba ko ang sarili ko para maging pantay na tayong dalawa? Senyorito? Oo, Isabel. Gagawin ko yun para sa'yo. Matapos ng ilang linggong panatili nila sa Amerika, ay muli na silang umuwi ng bansa. Hello, Ate Denise. Maraming salamat sa tulong mo ha. So, paano Sebastian? Huwag mong kalimutan ang kasunduan natin. Paalisin mo na sa mansyon ang babaeng iyan. Malaking pera na ang nawala sa kumpanya dahil sa kanila. Or else, you just leave the company. Ate, mahal ko si Isabel at hindi yun nagbabago. Sige, gawin mo ang lahat para sa akin. Ganyan ka naman eh. Palibhasa kasi makasarili ka. Sebastian, huwag ka nga magsalita ng ganyan dahil noon pa man, kung may balak pa sana akong kunin mula sa iyong kumpanya,
Matagal ko nang ginagawa yun. Pero dahil alam kong kaya mo naman itong patakbuhin, hinahayaan na lamang kita. Pero hindi na kita hayaan dahil malaking pera ang nawala sa akin dahil sa operasyon na yan. Sige ate, kung yan ang gusto mo, kunin mo ng lahat sa akin. Sebastian, gagawin ko talaga yan dahil sinasayang mo lang ang pera sa walang kwentang bagay. Boss, Sebastian, ano nangyari? Bakit pati ako pinatanggal din ni Denise sa trabaho? Carlos, we have no choice. Total naman, makasarili ang hati ko. Bigyan natin siya ng panahon kung kaya niyang gampanan ang pamahala sa kumpanya. Pero kapag bumagsak ito, siya ang sisihin ko sa huli. Inalis na nga sa posisyon itong si Sebastian, samantalang hindi na rin pinapasok sa trabaho sa mansyon ni Denise itong si Isabel. Galit siya dito dahil mas pinili ni Sebastian ang kanyang kagustuhan. Ate, kawawa naman itong si Sir Sebastian. Nang dahil sa atin, pinaalis siya sa mansyon at kumpanya. Ang sama pala ng kanyang kapatid. Nasaan na kaya ngayon ang boss mo, ate? Hindi ko alam, Annabel. Simula noong pinaalis din ako sa mansyon, hindi ko na rin alam kung nasaan siya at hindi ko rin siya nakita. Sana ayos lang siya, ate. Sana lang, Annabel, ayos lang siya. Maya-maya pa sa gitna ng kanilang pag-uusap, may biglang kumatok sa pinto. Pagbukas nitong si Annabel, laking gulat niya dahil si Sebastian ang nasa labas nito. Ate, halika dito. Bakit, Annabel? Basta, bilisan mo. Senyorito, bakit po kayo narito? Wala naman, Isabel. Kinukumusta ko lamang kayong dalawang kapatid mo. Senyorito, pasensya na po nang dahil sa amin. Nawala lahat ng pinaghirapan mo. Isabel, ganun kita kamahal. Binitawan ko ang lahat dahil gusto kong patunayan sa iyo na mahal kita. Ate, hindi ka ba naaawa kay Sir Sebastian? Totoo po ang pagmamahal niya sa iyo. Ikalawa, malaki ang utang na loob natin sa kanya. Kaya nga nakakita na ako ngayon, hindi ba? Paano, Isabel? Annabel, mabuti naman at maayos na pala kayo dito. Alis na ako. Pero, senyorito, saan ang punta mo ngayon? Hindi ko alam. Marahil sa kaibigan ko muna ako titira. Ate, what if dito na lang muna si Senyorito Sebastian? Total naman, may isa pa namang bakanting kwarto. Senyorito, kung okay lang po sa inyo, pwede naman dumito muna kayo. Pero pagpasensyahan mo muna ang tahanan namin. Okay lang yun, Isabel. Kailangan kong mag-adjust para naman magiging karapat-dapat ako sa paningin mo. Alam nyo, hindi na ako may-ari ng kumpanya. Wala na ako sa mansyon kaya huwag niyo na akong tawagin senyorito. Tawagin niyo na ako sa pangalan ko. Sige, kung yan ang gusto mo, Sebastian. Pwede ba kitang tawagin Kuya Sebastian? Oo naman, Annabel. Walang problema sa akin yun. Nako, sa wakas, may kuya at ate na ako. Sa araw ding iyon, doon na nga tumira itong si Sebastian. Kahit ganoon pa man, may counting savings pa naman ito. Araw-araw palaging nagja-jogging ang binata. Hindi naman naiwasang makita ni Isabel kung gaano kagwapon ang lalaki. Ate! Annabel? Tinatawag mo ba ako? Nako ate, kanina pa kita tinatawag eh. Saan ba nakatingin ang mga mata mo? Eh Kuya Sebastian ano? Tumigil ka nga, Annabel. Ate, aminin mo na kasi na may gusto ka rin kay Kuya Sebastian. Hindi ko alam, Annabel. Natatakot ako sa nararamdaman kong ito. Paano kung matutunan ko na siyang ibigin pero paano kung bigla naman siyang mawala sa buhay ko? Alam naman natin na hindi ito ang totoong kinagistan na buhay ni Sir Sebastian. Pero ate, masasanay din si Kuya Sebastian dito sa lugar natin. Kaya naman ilang buwan na rin nakatira ang binata sa kanilang pamamahay. Kaya hindi mapigilang tuluyang mahulog ang loob nito sa lalaki. Hanggang isang araw ay nagkausap sila ng sarlinan. Isabel, pwede ba tayo mag-usap? Sa huling pagkakataon, gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Talaga bang wala kang naramdaman sa akin? Kahit kaunti? Siguro nga hindi talaga ako yung tipong lalaking gusto mo. Pasensya ka na, Isabel, kung pinipilit ko ang sarili ko sa'yo. Sebastian, ang totoo, mahal din kita pero
natatakot ako sa magiging kinalalabasan nito. Paano kung bigla kang mawala sa tabi ko? Paano kung bigla mo kaming iwan ni Annabel? Talaga? Mahal mo rin ako, Isabel? Nagkakamali ka, Isabel, sa iniisip mo. Mahal na mahal kita. Walang sinuman ang makadlang nito sa ating dalawa. Oo, Sebastian. Gusto na rin kita. Yes, sa wakas. Ate, kuya, totoo ba itong narinig ko? Kayo na ba? Annabel, hindi pa nga naliligaw si Sebastian sa akin. Kuya, ligawan mo na kasi. Para naman sagutin ka na ni ate. Excuse me, Miss Isabel. Ako nga pala si Sebastian Mondragon. Narito ako ngayon sa harapan mo para sabihin ko sa'yo. Pwede ba kitang ligawan? Pwede ba kitang maging girlfriend? Oo naman kuya. Sinasagot ka na ni ate. Annabel, pwede ba? Tumahimik ka muna. Moment ko to eh. Sige ate, go ahead. Sebastian Mondragon, unang-una, maraming salamat sa pagiging matulungin mo sa amin. Siguro, ito na rin ang panahon para ipagtapat ko sa iyo ang totoo. Oo, mahal kita at tinatanggap ko ang panliligaw mo sa akin. Yes, sa wakas. Maraming salamat, Isabel. At sinagot mo na ako. Naging masaya ang dalawa lalo na at tuloy na silang naging magkasintahan. Ngunit 6 na buwan ang nakalipas ay bigla na lamang nawala ng parang bula itong si Sebastian. Hindi alam ni Isabel kung ano ang naging dahilan nito. Masakit ito para sa dalaga dahil ito ang unang pagkakataon na umibig ito sa lalaki. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto. Magandang umaga. Ito po bang bahay ni Isabel? Ito nga po. Sino po sila? Siya nga pala, ako nga pala ang driver ni Senyorito Sebastian Mondragon. Pinapunta niya ako dito para ipalam sa inyo na may maganap na kasal bukas at inasahan niya na pumunta kayong dalawa doon. Labis ng saktan itong si Isabel sa balitang iyon ng driver. Hindi niya alam kung dadalo ito sa naturang kasalan. Dahil masaktan lamang siya kapag nakita niya ito. Ate, pumunta tayo doon. Papagalitan ko si kuya kung bakit niya ginagawa ito sa'yo. Annabel, wag na. Marahil nakabalik na siya sa mansyon at hindi na tayo kabilang sa kanila. Ate, kahit saglit lang. Gusto ko lang makita kung sino ang babaeng ipinapalit sa'yo. Kinabukasan, labag man ito sa loob ni Isabel ay tinanggap na lamang nito ang imbitasyon bilang paggalang na din sa dati nitong amo. Ngunit pagdating niya sa naturang venue ay napahanga siya dahil sa ganda nito. Pero alam niya sa kanyang sarili na ibang babae na ang dadalhin nito sa altar. Ngunit napansin niya na wala pa rin si Sebastian at ang magiging bride nito. Maya-maya pa may dumating na sasakyan at nasa loob nito si Sebastian. Masakit ito para sa dalaga ngunit kailangan niyang tanggapin. Bumaba na itong si Sebastian at lumapit ito sa dalaga. Mrs. Mondragon to be, shall we go in the front of the altar? Anong ibig mong sabihin, Sebastian? Isabel, yes, you're my bride. Maya-maya pa may bumaba sa loob ng kotse. Ang kapatid nitong si Denise, may hawak itong wedding gown na dahan-dahan namang lumapit sa kanila. Sebastian, Isabel, congratulations. Bakit? Anong nangyari dito, Sebastian? Isabel, it's a long story but in the end, umayag na itong si ate sa kagustuhan ko at binalik niya sa akin ang pamamahala sa kumpanya. Yes, Isabel, it's true. Wala naman ako magagawa kung ikaw talaga ang napupusuan ng kapatid ko. Alam kong marami akong pagkukulang kay Sebastian, kaya pumapayag na ako sa pag-iisang dibdib ninyong dalawa. And beside, kaming dalawa lang naman din ang tagapagmana ng ari-arian ng mga magulang namin. Ilang minuto pang nakalipas, dumating na nga ang taong kakasal sa kanilang dalawa. Ito ang pangyayari na hindi inasahan ni Isabel na sa huli siya pa rin pala ang babaeng madala nito sa harapan ng altar. Mga kaibigan, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking channel. Maraming salamat. Abangan po natin ang sunod nating mga kwentong pag-ibig at inspirasyon. Hanggang dito na lang muna at paalam.